GR, number 247575, November 16, 2020. Noong ika-21 ng Enero taong 2017, sinampahan ang akusado sa Regional Trial Court ng krimen ng illegal sale of dangerous drugs, na tinukoy at pinarusahan sa ilalim ng Section 5, Article 2 ng Republic Act No. Ra. 9,165, dahil sa pagbebenta umano ng dalawa heat-sealed transparent sachet na naglalaman ng kabuoang 0.149 gramo ng shabu. Sa panahon ng paglalahad ng ebidensya ng prosekusyon, naghain ang akusado ng motion to plea bargain na may petsang ika-26 ng Hulyo taong 2018 na ayon sa AM. Numero 180316 ST, maaari siyang payagan na umamin ng guilty sa isang mas mababang pagkakasala ng paglabag sa Seksyon 12, Artikulo 2 ng RA 9,165, na mapaparusahan lamang siya ng pagkakulong mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon, at multa mula 10,000 piso hanggang 50,000 piso. Tinutulan ng prosekusyon ang mosyon na nag-invoke ng Department of Justice DOJ, Circular No. 27, na nagtatakda na para sa krimen na isinampalaban sa akusado, ang katanggap-tanggap na plea bargain ay para sa paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165, mapaparusahan ng pagkakulong mula 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon, at multa mula 300,000 piso hanggang 400,000 piso. Sa isang desisyon na may petsang ika-24 ng Agosto taong 2018, pinagbigyan ng korte ang mosyon ng akusado na hindi sinang-ayunan ng prosekusyon. Iminungkahi nito na ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihang magpahayag ng mga tuntunin ng pamamaraan sa lahat ng korte. Ang nasabing DOJ Circular No. 27 ay hindi dapat bigyang daan. Pagkatapos nito, ang akusado ay idineklarang guilty sa paglabag sa Section 12, Article 2 ng RA 9165, at pagkatapos ay nahatulan noong ika-6 ng Setyembre taong 2018. Agrabyado, noong ika-26 ng Nobyembre taong 2018, ang Office of the Solicitor General, OSG, ay naghain ng petisyon upang iapela ang desisyon. Naninindigan ang OSG na labis na inabuso ng korte ang pagpapasya nito sa pagpayag sa akusado na sumailalim sa plea bargaining nang walang pahintulot ng prosecution. Kaya, humiling ito na maglabas ng pansamantalang restraining order. Ang plea bargaining sa mga kasong kriminal ay isang proseso kung saan ang akusado at ang prosekusyon ay gumagawa ng isang kasiyasang disposisyon ng kaso na napapailalim sa pag-aproba ng korte. Karaniwang kinasasangkutan nito ang nasasakdal na umaamin sa isang mas mababang pagkakasala bilang kapalit ng mas magaan na sentensya kaysa sa mas mabigat na kaso. Sa makatwid, ito ay isang give and take o negosasyon. Ang mga tuntunin sa plea bargaining ay hindi lumilikha o nag-aalis ng karapatan. Sa halip, ito ay gumagana bilang isang paraan upang ipatupad ang isang umiiral na karapatan sa pamamagitan ng pag-regulate sa proseso ng korte para sa pagpapatupad ng mga karapatan at mga tungkuling kinikilala ng batas at para sa makatarungang pangangasiwa ng remedyo at pagtugon sa mga ito. Gayunpaman, mabuting linawin na, ang isang nasasakdal ay walang karapatan sa konstitusyon na makipagkasundo. Walang mga pangunahing karapatan ang nilalabag sa paglilitis ng kaso laban sa kanya sa halip na tanggapin ang plea bargain. Hindi ito kailangang gawin ng tagayusig kung mas gusto niyang pumunta sa paglilitis. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang pagtanggap ng isang alok na umamin ng pagkakasala ay hindi isang karapatan ngunit nakadepende sa pahintulot ng nasaktang partido at ng tagayusig, na isang kondisyon na nauuna sa isang wastong pag-amin ng pagkakasala para sa isang mas mababang pagkakasala na kinakailangang kasama sa paglabag na kinasuhan. Ang dahilan nito ay ang tagayusig ay may ganap na kontrol sa pag-uusig ng mga aksyong kriminal. Ang kanyang tungkulin ay laging yusigan ang wastong pagkakasala, hindi ang anumang mas maliit o mas malala, batay sa kung ano ang maaaring itaguyod ng ebidensya. Sa pagtingin sa nabanggit, ang mga pangunahing kinakailangan ng plea bargaining ay A. Pahintulot ng nasaktang partido, B. Pahintulot ng tagayusig, C. Pag-amin ng pagkakasala sa isang mas mababang pagkakasala na kinakailangang kasama sa pagkakasala na inihain, at D. Pag-aproba ng hukuman. Kapansin-pansin, habang ang AM.
Number ika-18 ng Marso taong 16 ng SC at DOJ Circular No. 27 ay nagtala sa format ng talahanayan ng ilang mga paglabag sa RA 9, 1, 6, 5 na maaaring sumailalim sa plea bargaining. Magkaiba ang mga ito sa katanggap-tanggap na plea bargain, ang mas mababang pagkakasala kung saan maaaring umamin ng guilty ang akusado. Natural, ang mga pagkakaibang ito ay na nagreresulta sa mga deadlock ng plea bargaining, lalo na sa liwanag ng tahasang mandato ng DOJ Circular No. 27 na, kung ang iminungkahing plea bargain ay hindi pinahihintulutan o lumampas sa pinapayagan sa ilalim ng mga alituntuning ito, dapat tanggihan ng trial prosecutor ang iminungkahing plea bargain ng tahasan at magpapatuloy sa paglilitis ng kaso. Napagpasyahan ng korte na ang patuloy na pagtutol sa panig ng prosekusyon batay sa DOJ Circular No. 27 ay tiyak na magreresulta sa kabiguan ng mga partido na makarating sa isang mutually satisfactory disposition ng kaso na maaaring isumite para sa pag-aproba ng trial court. Dahil sa kawalan ng mutual na kasunduan sa plea bargain, ang tamang paraan ng aksyon ay ang pagpapatuloy ng paglilitis ng kaso. Sa kasong ito, labis na inabuso ng korte ang pagpapasya nito sa pagbibigay daan sa motion to plea bargain ng akusado sa kabila ng oposisyon ng prosekusyon sa parehong bagay na nakabatay sa DOJ Circular No. 27. Ang pag-amin ng akusado ng guilty sa isang mas mababang pagkakasala, kung saan siya ay nahatulan ay ginawa ng walang pahintulot ng prosekusyon. Dahil ang plea bargain ng akusado ay malinaw na kulang sa isa sa mga kinakailangan ng isang balidong plea bargain, ang plea bargaining ay walang bisa. Dahil dito, ang hatol na ginawa ng korte na batay sa isang void plea bargaining ay void ab initio din. Ang void judgment ay walang legalidad mula sa simula nito. Kaya, dahil ang paghatol na ginawa laban sa akusado ay walang bisa, nararapat lamang na ipagpatuloy ang paglilitis ng kasong kriminal at pagtatanghal ng ebidensya ng prosekusyon ng walang paglabag sa karapatan ng akusado patungkol sa double jeopardy.